Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy ang makukuha natin ngayon. Gamit ang tarot cards, ang angel number at mystical cards. Unahin muna natin itong angel number mo. Ano yung message? Five. Change and growth. Ito na yung magandang pagkakataon na hinihintay mo na pagbabago at saka mga bagong opportunities. Malapit mo nang makamit itong pagbabago na ito. Yung spirit guide mo mismo or angel mo ang kusang lalapit para baguhin na yung kapalaran mo. Yung challenge na naganap sa'yo ay pagsubok na kung hanggang saan yung paniniwala mo sa may kapal, sa sarili, at sa journey na tinatahak mo, marunong ka nang mag-let go sa mga bagay na hindi na para sa'yo, kaya darating na yung tulong. Maaari na may ilang Taurus na may mga issue ka patungkol sa buhay mo or sa kalusugan mo na napapalapit ka or kailangan mong mapalapit sa may kapal. Para sa ilang Taurus naman, kung meron kang health issues at merong allergic reaction yung katawan mo, kailangan mong i-konsulta sa doktor. Kapag walang reaction, yung iniinom mong gamot na nakakabuti sa iyo, kailangan mo ulit kumonsulta sa doktor. May ilan naman na hindi talaga kaya ng katawan mo yung mga gamot, kundi ang nararapat sa iyo ay yung mga herbal. Isasuggest din sa iyo yan ng doktor. Nandun lahat yung kailangan mo sa kanya. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Gamitin naman natin ang tarot cards para malaman pa natin yung ibang detalye kung ano yung energy mo. Page of Swords, the Wheel of Fortune, King of Swords. Connected itong mga cards mo sa angel number mo na meron talagang mga pagbabago magaganap, mabilisan. May mga unexpected na idea at saka opportunity. At saka may mga biglaang pagbabagong magaganap or kahit person na mag-o-offer sa'yo patungkol man sa career o kaya sa negosyo. At saka sa career o negosyo, kahit na maganda ang offer sa'yo, magiging mabusisi ka pa rin or sigurista. Sa labas kasi sa physical, inosente kang tingnan. Pero ang totoo, mature ang kaisipan mo. Merong standards, prinsipyo, moral na sinusundan ka. Kaya ka ganito kasi natuto ka sa mahirap na stages na napagdaanan mo. Para sa ilang single, nakikipag-date ka or kinakausap mo yung potential person, ano man ang gender mo. Kasi ito yung pamamaraan mo na para makilala mo yung potential person. Kasi inihahanda mo rin yung potential person na makilala ng family mo, lalo na kung makakarelasyon mo siya. Hindi dahil sa matanong ka dun sa potential person ay ayaw mo siya, kundi ayaw mo na matanggihan ng family mo yung person na mamahalin mo. Mamimit mo na yung true love mo soon. Pwedeng sa bansa natin or sa ibang lugar. Ang ilan sa relationship, nakakabuo kayo ng solid na
pundasyon o relasyon ng person mo. Kung napapansin mo na mainitin yung ulo niya, huwag mong sabayan. Alamin mo kung bakit nagkakaroon siya ng problema. Ano man ang gender ng person mo, medyo maramdamin kasi siya. Ang akala niya, pinapabayaan mo na siya. Kahit na siya naman yung nagiging dahilan kaya nagiging malayo ka rin sa kanya. Kasi hindi rin makontrol ng person mo yung emosyon niya sa nangyayari sa buhay niya. Kahit na hindi ka panig sa person mo, kailangan ipakita mo yung suporta mo sa kanya na nandyan ka, ready kang makinig. Kailangan gamitin ng person mo yung isip niya para kaya niya makontrol ang lahat, hindi yung emosyon. Kasi pag yun yung nanguna, hindi talaga kayo magkakaintindihan. Seven of Pentacles, the Emperor, Two of Pentacles. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na ang ilang Taurus, yung tinatahak mong landas, ang gusto mo, yung klaro, yung may pagpaplano. Kasi ayaw mong masayang yung oras mo. At kailangan mo ring balansehin din kasi yung oras mo para sa sarili at saka sa family mo. Sinisikap mo na magawa mo yung mga responsibilidad mo, hindi lang sa career, sa negosyo, pati na rin sa sarili o kaya sa family. Kaya lang nahihirapan kang gawin ito. Dahil may ilang Taurus na nafo-focus ka sa stability ng career or negosyo na para sa money ay magpatuloy na meron kang pangsuporta sa mga kailangan mo. Wala kang nagiging choice kundi harapin kung ano yung nangyayari sa iyo sa pagkita. Kasi habang maganda yung nagiging takbo ng kita mo, ito muna yung binibigyan mo ng attention or priority. Yun nga lang, may sakripisyo kang kailangan gawin. Isa lang kasi yung pwede mo mabigyan ng atensyon. At saka, meron kang mga big plans para sa future na gusto mo magkaroon nito ng katuparan patungkol sa money or investment. Magkakaroon ka ng stable na pamumuhay at saka makakasave ka rin ng financial para sa future. Para sa ilang single, pinapakita sa mga cards at kahit sa naunang cards na ready ka na para sa bagong relasyon. Kasi marami ka nang natutunan sa past na i-a-apply mo sa nangyayaring situation sa iyo ngayon. May ilang Taurus din na ang gusto mong relasyon na buuin ay yung pang long term na. Kaya ang ilang single matagal bago magkaroon ng bagong karelasyon kasi ganun ka talaga magmahal. Ibinibigay mo talaga yung sarili mo. Pero nagiging wise ka at saka patuloy pa rin na nagkukomit sa mga taong nakikilala o nakakarelasyon. Ang ilan sa relationship, yung pagtitiis mo, merong positive effort. Kaya ang relasyon nyo ay nagpapatuloy ng stable at secure. Pero importante pa rin yung time para sa relasyon. Ten of Wands, Nine of Swords, the Strength. Itong mga cards mo pinapakita na patungo ka na sa tagumpay. Kahit na may mga hadlang na humaharang man na para hindi mo makamit yung tagumpay ay nagpapatuloy ka pa din. Yung mga challenges pa ang nagiging dahilan para lumakas ka at maharap kung ano man yung mga dumarating. May ilan sa inyo na merong person na tumataliwas sa mga ideas mo pero wag kang paapekto. Kasi nakikita sa cards mo na naaapektuhan ka sa situation. Kailangan magkaroon ka ng plano at saka konsepto na para maibalik sa balanse yung buhay mo.
Ang ilan sa inyo may mga situation na nakapagpalungkot sa iyo na ito yung nagiging dahilan kaya na-stress ka or hindi ka makatulog sa gabi. Kaya kahit yung kalusugan mo ay naaapektuhan na. At ang advice ng cards ay lakasan mo yung loob mo at saka yung iiwas muna yung kaisipan mo sa mga negatibo. Kasi kung magpapatingin ka sa doktor, kailangan tutulungan mo din yung sarili mo. At saka base sa mga cards, meron namang healing dito. Pero napaka-importante yung parte mo. Ang ilan sa relationship, meron kayong mga bagay na hindi na pagkakasunduan ng person mo. Lalo na pagdating sa oras. Kaya ito yung nagiging dahilan ng nagiging malamig kayo sa isa't isa, hindi kayo nag-uusap. Pinapakita sa mga cards na bigyan mo rin ng time yung person mo na mag-reflect kung ano ba yung mga importante at kailangan niya sa buhay niya. Kaya nagkakaroon ng selusan or pagdududa, yun ay dahil sa wala nga kasing oras. Wala namang ibang third party na pinapakita sa cards, pero yung kayong dalawa ng person mo yung dapat na nagkakasundo or yung pinag-uusapan kung ano yung problem. Kung hindi pa siya ready pag-usapan, bigyan mo muna ng space. Pero wag mo masyadong patagalin na magkalayo kayo. Itong the death, ibig sabihin, meron na talagang transformation na kailangan i-apply sa buhay. Pwedeng sa person mo or sa relasyon nyo. Kasi guys, kung hindi nyo ito gagawin or hindi tatanggapin kung ano yung mga kailangan na pagbabago, makakaapekto pa rin ito sa present at future mo. Good man or bad, hindi ka malalagpasan ng kung ano yung para sa iyo. May ilang Taurus na naapektuhan ka pa rin or naaalala mo yung past. Kaya yung oras mo ginugugol mo sa trabaho. Pero pinapaalalahanan ang ilang single na kung hindi ka talaga ready, huwag mong ipilit para hindi ka makatagpo ng maling kapareha. At pinapakita sa mga cards mo na hindi ka susukuan ng langit. Bibigyan ka pa rin ng chances na yung may magmahal sa iyo. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Kasi connected kayo sa isa't isa. Itong person mo o kung sino man yung nasa isip mo, kulang na ito guys sa pahinga. Or yung i-relax ang kaisipan, kaya nagkakaroon ng pagdududa sa sarili. May mga panahon na gusto rin ng person mo na mag-reach out sa iyo, pero yung napapangunahan siya ng ay may nagawa pala ako nung nakaraan, ay may nasabi pala ako nung nakaraan, na may mali pala siyang nagawa sa iyo. At ito yung dapat isipin ng person mo na family kayo. Ano man yung kahinaan niya, ano man yung kahinaan mo, kailangan harapin nyo to ng pareho na maging committed sa ipinangako. Dahil nga sa napapangunahan ng emosyon, yung person mo, ito yung nagpapatrigger sa kanya. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo, nagiging magulo yung usapan nyo. Hindi na rin niya alam kung ano yung tama na dapat sabihin sa iyo. Kaya kung ano yung mga nagawa niya, naiisip niya rin ito na siya rin ang sumisira sa mga nasabi niyang mabuti sa iyo. Yung mga pangako na hindi niya magawa, kumbaga nare-realize din niya. Ito yung pareho niyong kailangan ng person mo. Yung magpatuloy. Yung magkaroon ng growth. Kasi nga, yung mga challenges, sinabi na sa mga tarot cards,
na yun yung magpapatibay sa iyo, sa inyo, ng person mo. Kung ano man yung nangyari sa nakaraan, pag-usapan nyo sa tamang panahon. Pero sa ngayon, ang dapat yung pag-ukulan ng pansin ay yung maging close kayo muli. Mahirap itong sitwasyon mo na ito, lalo na kung ganito yung kaisipan ng person mo na syempre hindi naman natin siya makokontrol. At ang nagiging kalaban niya yung sarili niya na kailangan mo talagang tingnan yung person mo or tulungan ng mahinahon. Isa sa inyo yung malakas ang loob. Kung ikaw ito, kailangan mo ng patience at saka malawak na pangunawa. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Aries, Pisces, Capricorn, Virgo. Thank you nga pala at saka ingat kayo palagi. Pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa Laika Tarot readings. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. U, K, W, A, L.